Yo, good morning sa inyo lahat mga idol. Ayan, meron po tayo dito. Ito pa rin po yung binubuo nating yung Suzuki mga idol, no. Yung Suzuki Kawasaki na Wind 125, ayan no. Wind 125 Kawasaki. So, ang problema kasi dito mga idol, yung kanyang diaphragm. Hindi na po pag kinakabit namin to rito, pangit po yung andar, yung putol-putol at kailangan pa natin sungkitin dito. Ayan, kailangan ko pang ganyanin bago po umandar. So alam naman natin siguro ang problema ng mga diaphragm type na pag simula na yung magloko, ay magloloko na talaga yan, no? At napakahirap ng patinuin. So ayun, nakapag-decide yung may-ari kasi itong motor na ito ginagamit kisa nila sa scrap, no? Gagamitin sa scrap, lalagyan po ng sidecar. Ang problema nito, pag nasa biyahe na daw sila, tapos bigla itong maglokong diaphragm na ito, at nasa malayo, mahihirapan yung gumagamit ng motor, no? Delikado para sa gumagamit. Baka mamatay. Ngayon, ang problema din, mahal itong ganitong klaseng karburador, no? Yung ganitong klaseng diaphragm type na karburador. So, D-type kasi ito mga idol Ayan, no? So, ang gagawin natin dyan, ay i-convert natin siya. Sabi ko sa may-ari, kung meron ka doon sa karburador ng 150 or 155 na pang Rusi or pang TMX, ayan. So, nagdala siya. Ito. Madumi lang sa labas pero malinis yung loob niyan mga idol. Ayan. Kasi nakasalpak ito doon sa isa nilang motor na ginagamit. Tapos, nagpalit sila ng bagong karburador. Ito yung dinala sa atin. Ayan, so ito yung gagamitin natin dito. Na-check ko na rin naman mga idol, goods pa yung karburador na ito. So ito yung gagamitin natin dito. So paano nga ba natin ito maisasalpak? Kasi tingnan nyo naman, no? E-type. Tapos ito, piston, no? Paano natin maisasalpak dyan mga idol? Alright, well sa video na ito, siguro marami nang gumawa ng video na ito. Marami nang gumawa nito. Pero share ko pa rin po sa inyo kung ito nga ba ang gagawin natin ay matagumpay o gagana nga ba itong gagawin natin pag-conversion. So, gamit yung carburetor na ito, tapos yung manifold po ng pang Team X mga idol, maliit. So, ang gagawin natin dyan, no, puputulin natin itong part na malaki na to, no. Ayan. Kung mapapansin nyo, mayroon na pa akong ginawang mark dyan sa ilalim. Ayan, gagrinderin natin yan, puputulin natin, okay. So, puputulin ko muna mga idol, okay. Pasensya na po kayo sa buhok natin, no. Ano? Apalahak. Alright, so umpisa na natin to. So ayun mga idol, naputol na po natin. Ayan. So ganito po yan. Medyo mainit-init pa kasi. Ayan, nakaganyan po yan mga idol. Pinutol po natin. Ito na po yung kinalabasan. Tapos ito, sasalpak natin dyan. Ayan. Saktong-sakto yan mga idol. Lalabis, walang kulang. Okay. So kung napansin nyo po ito, ayan, tatanggalin natin yan mga idol. Okay. Tapos tatakpan natin ng ayan, yung butas na yan. Tatanggalin natin. Kasi pag sinalpak naman natin yan dyan, matatakpan na po yan, no. Ayan, may ipit po yan, no? Okay. So, palamigin ko ng onte kasi mainit pa dahil sa grinder. Tapos, sasalpak natin. So, ayan, nasalpak na po natin mga idol. Okay. So, nasalpak na po natin dyan. Higpitan lang natin na maayos dito para hindi siya gumalaw. Ayan. Tapos, yung pinaka-breather dito, yung parang ganito. Ayan. Dito pinutol natin. Tapos nilubog natin sa loob talaga mga idol, no, yung hindi siya maano ng hangin. Okay. So ilalagay na lang natin yung carburetor at itatry na natin itong ating conversion. Okay, salpak na natin. So yun mga idol, no, at nakat po yung video. Hindi ko alam kung nasaan napunta yung video o kung na-record ko ba o hindi. Yan. So, batay doon sa last part ng video, so mga idol, tanong doon kung gagana nga ba
siya o hindi, no? Kasi nakita natin, salpak na natin yung carburetor sana. Yung nangyari, guys, sabi ko, hindi ko mahanap yung karugtong na video. Yun, so di ko alam kung nabura ko or hindi ko lang na-play kanina kasi nagpagupit tayo eh. Yun, alright. So, sabihin ko sa inyo, yung unang ginawa kong try, no, ay hindi po gumana na maayos, mga idol. So, pag bumalik po yung motor dito sa atin, ay ayusin natin. Papakita ko sa inyo. Wala natin ng short video. Nakukunan ko na lang po ng video na goods po yung andar niya. Nasa maliit po na distansya. Kasi, yung ganong klaseng distansya mga idol na malayo, ay hindi po siya talaga gumagana na maayos. Yun. Gumagana lang po yung yung conversion na yun pag naka-choke, idol pag naka-choke ay goods po yung andar niya. Promise, hindi po siya namamatay, no, kung naka-choke. Yun, so bali may dalawa po akong manifold doon, yung sinira ko na manifold, yung stock niya, at meron po tayo dong pang sample na manifold na kagaya po nun na pagsasalpakan natin, no. Sa next video or sa pagbumalik yung motor na yun dito, ay gagawa natin yun ng video tutorial mga idol para ma-share ko sa inyo kung gumana yung ginawa nating conversion. Pero sabihin ko sa inyo, yung mahaba na clearance from head to carburetor, hindi po siya gumagana na maayos. Gumagana lang po siya naka-choke, no? Nire-rev ko naka-choke, okay po yung andar. Pero pag binababa natin yung choke ng carburetor, ay hindi po siya umaandar, namamatay. As in, hindi talaga gumagana. Ayun. So, ang ginawa ko doon mga idol, kung mapansin nyo yung mahaba kasi, tingnan nyo, mahaba po kasi yung manifold dyan. Ang ginawa ko dyan ay pinutulan ko po yung kanyang manifold na malapit lang po doon po sa may engine, no? Ito po sa part na to, kumbaga, ito yung manifold, pinutol ko po yung kalahati para mapalapit po yung carburetor natin doon po sa engine. Okay? Doon sa makina. Nung ginawa ko po yon mga idol, doon lang po tumino yung andar ng ginawa nating pag-convert. Ayun. So yung mga idol, na pasensya na po talaga sa naputol nating video. Ayun. So sana po bumalik po yung idol natin na yon para may pakita ko uli, magawang ko uli ng video, mapakita ko sa inyo kung ano yung ginawa ko, ano yung sinasabi ko, na pinaiksi po natin yung clearance ng kanyang manifold, okay? Pero pinaka the best doon mga idol, kung meron po kayong mga manifold na maiksi na, no, malapit na sa head ay sa makina, ay mas magandang gamitin yung kasi hindi na tayo magpuputol. Medyo nahirapan po kasi ako ipasok po yung yung butas po ng ginawa natin doon, yung sa manifold ng TMX na pinutol natin, tapos doon po sa kanyang original na manifold ng Kawasaki ay hindi natin may pasok na maayos kasi medyo matigas po yung goma. Ginawa ko, pinaliit ko yon, tapos ininit ko po ng blue torch, tapos nang sinalpak ko para pumasok. Okay, at nagawa naman natin, naipasok naman natin, at goods na po, nawala na po sa shop yung motor. Alright, so dito lang muna yung video natin mga idol guys. Sinabi ko, gagawang call ng video yon. Hanapin ko yung idol natin para ma-share ko po sa inyo kung kung matagumpay yung ginawa natin. Alright, so copy mga idol. Yeah, so dito lang muna tayo. Peace out lang mga tropa. Bye bye, maraming salamat po. Ingat.